Mamatay ka na sana. Ang huling salitang narinig ko bago dumilim ang mundo. Habang nakahandusay ako sa dusa, ang asawa ko'y nasa bisig ng iba, nilulustay ang perang pinaghirapan ko. Ako si Rachel, ang gurong inakala ninyong mahina at talunan. Ngunit sa aking paglisan, isang bombang wawasak sa inyong karangyaan ang sasabog sa gitna ng aking burol. Sino ang tunay na magmamana ng lahat? Handa na ba kayong harapin ang katarungan mula sa hukay? Nay, konting tiis na lang. Kapag naipanganak na niya ang bata, itatapon ko na ang basurang yan sa kalsada. Nakakasuka na ang pagmumukha niyang laging malungkot, parang laging pasan ang daigdig. Ang boses ni Mark ay malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na bumaon ng malalim sa aking dibdib bago pa man ako makahakbang papasok sa silid. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo ako sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang aking 8 buwang tiyan ay tila naging isang dambuhalang pabigat na humihila sa akin pababa sa semento. Hawak-hawak ko ang isang tray ng mainit na sopas, ang paboritong merienda ni Mark, na maingat kong niluto sa kabila ng pananakit ng aking balakang at ang pamamanas ng aking mga paa. Buong umaga akong naglinis ng bahay, naglaban ng mga kurtina at naghanda ng pagkaing ito dahil akala ko sa gitna ng pagod niya sa trabaho, kailangan niya ng kalinga. Ngunit ang kalingang ibinigay ko ay nauwi lamang sa pagtawag sa akin na basura. Dapat lang anak, sagot naman ni Donna Aurora, ang aking biyenan, na may halong mapanguyam na tawa. Masyado siyang mapagmalinis. Akala mo kung sinong banal dahil lang guru siya. Hindi niya alam na ang perang pinalalamon niya sa atin ay kulang pa sa pambili ko ng isang bagong alahas. Siguraduhin mong pirumado na ang lahat ng papeles bago siya mawalan ng malay sa panganganak. Sayang din ang insurance policy na kinuha natin para sa kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ang hangin sa aking paligid ay tila naglalaho. Ang aking lalamunan ay nanunuyo. At ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang masakit na pagpukpok sa aking mga sentido. Unti-unting nanghina ang aking mga daliri. Ang tray na hawak ko ay dahan-dahang nanghiwalay sa aking mga kamay. Walang anumang ingay ng pagbagsak, kundi ang dahan-dahang pagtapon ng mainit na sabaw sa aking paanan. Dumudumi sa malinis na sahig na ilang oras kong pinakintab. Ngunit hindi ko naramdaman ang paso. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa aking kaluluwa. Napaatras ako. Ang aking likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Sa loob ng aking tiyan, naramdaman ko ang malakas na sipa ng aking sanggol. Tila ba nararamdaman din ng maliit na buhay sa loob ko ang panganib na naghihintay sa amin sa kamay ng mga taong itinuturing naming pamilya. Sila ang mga taong pinaglilingkuran ko ng may katapatan. Si Mark, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, at si Donna Aurora, ang babaeng itinuring kong sariling ina. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang kanilang mga pang-iinsulto, ang kanilang mga lihim na pag-alis, at ang kanilang walang katapusang paghingi ng pera. Inisip ko na baka pagdating ng anak namin, magbabago ang lahat. Inisip ko na sapat na ang aking pagtitiis para mabuo ang pangarap naming tahanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa maliit na siwang ng pinto. Nakita ko si Mark na nakangiti habang tinitingnan ang isang litrato sa kanyang cellphone. Isang litrato ng isang babaeng mas bata, mas maganda at mukhang masaya. At sa tabi niya, si Donna Aurora ay abalang nagbibilang ng mga perang alam kong galing sa aking ipon para sa pag-aaral ng aking anak. Ang aking kamay ay kusang humawak sa aking tiyan. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na lamang basta hapdi ng pagtataksil. Ito ay isang malalim na sugat na hinding-hindi na maghihilom
sa pamamagitan ng mabubuting salita. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako nakatulog para lang makapagturo at kumita ng sapat, ang bawat pagkakataong pinili kong manahimik kaysa lumaban, ang lahat ng iyon ay itinapon nila na parang dumi. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan, kasing lalim ng gabi at kasing pait ng apdo. Hanggang kailan mo hahayaang yurakan ang iyong pagkatao, Rachel? Kung ang iyong kamatayan ang kanilang hinihintay para maging malaya, handa ka bang hayaan silang magdiwang sa ibabaw ng iyong libingan o gagamitin mo ang iyong huling hininga para itayo ang isang katarungang hinding-hindi nila malilimutan? Nagsimulang manginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang namumuong bagyo sa loob ng aking dibdib. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi gamit ang aking nanginginig na kamay. Tumingala ako sa kisame, pilit na pinipigilan ang paghagulgol na gustong kumawala sa aking lalamunan. Sa sandaling iyon, ang Rachel na laging sumusunod, ang Rachel na laging umiintindi, at ang Rachel na laging nagpatawad ay unti-unting namamatay kasabay ng bawat patak ng luha sa aking paanan. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad palayo, tinitiyak na walang tunog ang aking bawat hakbang. Ang bawat yapak ko sa madilim na pasilyo ay tila isang sumpa. Hindi nila alam, hindi lang insurance policy ang tanging bagay na nakapangalan sa akin. Hindi nila alam ang tunay na halaga ng basurang balak nilang itapon. Bago ako makarating sa hagdan, narinig ko ang muling pagtawa ni Mark mula sa loob ng silid. Isang tawang puno ng kasakiman. Napahinto ako ng sandali, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng kaunting hapdi. Anak, bulong ko sa aking sarili habang hinahaplos ang aking tiyan, pangako. Hindi ka magiging ulila sa katarungan. Pirmahan mo na ito, Rachel. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya at kaladkarin ka palabas ng bahay na ito. Ang boses ni Donna Aurora ay parang hagupit ng latigo na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Inilapag niya ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng aking tinitingnang tasa ng tsa. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng mapanghusgang tingin, ay nakatitig sa akin na tila ba isa akong insekto na nais niyang tapakan. Kasalukuyan akong nakaupo. Pilit na ibinabalanse ang bigat ng aking katawan habang minamasadye ang aking namamagang binti. Kakagising ko lang mula sa isang gabing puno ng bangungot matapos marinig ang kanilang lihim na usapan ni Mark. Ngunit wala akong karapatang magpahinga sa bahay na ito. Ano po ito, Mama? Mahinang tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang unang pahina. Iyan ang deed of sale para sa lupang iniwan ng mga magulang mo sa probinsya. Sagot niya habang dahan-dahang humihigop ng kape. Ang kanyang pagkilos ay puno ng pekeng elegansya. Sayang lang ang lupang iyon kung nakatambak lang. Kailangan ni Mark ng dagdag na kapital para sa bago niyang negosyo. At isipin mo ang magiging kinabukasan ng anak mo. Gusto mo bang lumaki siyang naghihirap dahil lang sa pagiging maramot mo? Narito na naman ang kanyang matalas na dila. Ang sining ng pagpaparamdam sa akin na ako ang may kasalanan sa lahat. Ginamit niya ang aking anak bilang panakot, isang taktika na ilang beses na niyang ginawa para makuha ang gusto niya. Tumingin ako sa dokumento. Ang lupang yon, ang huling alaala ng aking ama. Ang lupang pinagtrabahuhan niya hanggang sa kanyang huling hininga para lang mapagtapos ako ng pag-aaral. Ngayon, nais nilang ibenta ito para sa isang negosyo ni Mark na alam kong mapupunta lang sa luho ng kanyang kabit. Pag-iisipan ko po muna, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Pag-iisipan? Rachel, huwag kang maging tanga. Sigaw niya, dahilan upang halos tumalo ng aking puso sa kaba.
Wala kang ambag sa pamilyang ito, kundi ang maliit mong sweldo bilang guro. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kaning kinakain mo. Kung hindi dahil sa awa ni Mark, nabulok ka na sa hirap. Pirmahan mo yan ngayon din. Ang bawat salita niya ay tila mga kuko na kumakalmot sa aking dignidad. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahan akong tumayo. Ang aking katawan ay mabigat. Ngunit ang aking isip ay nagsimulang maging malinaw. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang naglakad palabas ng pinto. Narinig ko pa ang kanyang mga mura at ang pagbagsak ng kung anong bagay sa loob ng bahay. Ngunit hindi ako lumingon. Naglakad ako patungo sa paaralan kung saan ako nagtuturo. Ang simoy ng hangin sa labas ay tila isang yakap na nagbibigay sa akin ng panandaliang kalayaan. Sa bawat hakbang ko sa maputik na daan, patungo sa eskwelahan, tinitingnan ko ang mga simpleng bahay ng aking mga estudyante. Doon naramdaman ko ang tunay na halaga ng aking buhay. Pagdating ko sa aking silid-aralan, lumapit sa akin ang isa sa aking mga estudyante, si Junjun. Ang kanyang uniforme ay kupas na at ang kanyang mga tsinelas ay may ukit na ng maraming kilometrong paglalakad. Teacher Rachel, para po sa inyo. Mahiyain niyang sabi, sabay abot ng isang maliit na bunga ng mangga. Sabi po ni nanay, kainin niyo daw po ito para maging malakas si baby. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang balsamo sa aking sugatang puso. Napaluha ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang may kabutihan pa sa mundo sa labas ng pintuan ng bahay ng mga Morrison. Hinaplos ko ang buhok ni Junjun at ngumiti ng buong tapat. Matapos ang klase, hindi ako agad umuwi. Nagtungo ako sa isang maliit na karinderya sa dulo ng bayan. Doon, isang lalaking naka-Amerikana ang naghihintay sa akin. Hindi siya taga rito. Ang kanyang kilos ay formal at puno ng respeto. Ma'am Rachel, narito na ang mga ulat tungkol sa inyong investment sa Manila. Sabi niya sa mahinang boses habang iniaabot ang isang brown envelope. Lumago na ang inyong pondo nang higit sa inaasahan natin. Sapat na ito para bilhin ang buong kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mark. Binuksan ko ang envelope. Sa loob, nakita ko ang mga numero na hindi kayang isipin ni na Donna Aurora at Mark. Habang tinitingnan ko ang mga dokumentong yon, isang tuyong bulaklak ang nalaglag mula sa aking lumang notebook. Isang bulaklak na bigay ng aking ama noong araw ng aking graduation. Hinawakan ko ang bulaklak. Ang mga talulot nito ay marupok na ngunit nananatili pa rin ang anyo. Naalala ko ang sinabi ni Papa bago siya nawala. Rachel, ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi nasa talino at pasensya. Huwag mong hahayaang nakawin ng iba ang iyong liwanag. Isinara ko ang envelope ng may determinasyon. Uuwi ako sa bahay na yon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na naghahanda ng kanyang trono. Pagdating ko sa tapat ng aming gate, napatigil ako. Ang pintuan ng aming bahay ay nakabukas. Mula sa labas, narinig ko ang hagigikan ng isang babae. Isang pamilyar na tawa na hindi kay Donna Aurora. Ang ganda naman nito, Mark. Bagay na bagay sa akin, sabi ng boses ng isang babae. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Nakita ko si Sofia ang kabit ni Mark. Nakaupo siya sa aming sofa, isinusukat ang isang gintong kwintas na alam kong nakatago sa aking jewelry box sa loob ng aming kwarto. Ang aking kwarto, ang tanging lugar na itinuturing kong sagrado, ay pinasok na ng dumi. Sa tabi niya, nakaupo si Mark, nakangiti, at tila walang pakialam sa mundong winawasak niya. Si Donna Aurora naman ay nasa gilid, tumatango-tango habang tinitingnan ang eksena na parang nanonood ng isang masayang palabas. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Ang pagkabigo na naramdaman ko kaninang umaga ay napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi na sapat ang umiyak, hindi na sapat ang manahimik.
Huminga ako ng malalim at pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang babala na hindi nila narinig dahil sa kanilang kasiyahan. Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Rachel. Isang kwintas lang yan. Pinapahiram ko lang kay Sofia dahil may dadaluhan kaming mahalagang okasyon. Masyado kang madrama. Ang boses ni Mark ay walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo siya sa gitna ng aming sala. Suot ang kanyang mamahaling polo na ako ang nagplansa, habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa balikat ni Sofia. Ang kwintas na suot ng babaeng yon, ang kwintas na pamana pa sa akin ng aking namayapang ina, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila ba tinatawanan ng aking pagkabigla. Nanatili akong nakatayo sa may pinto. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa brown envelope na naglalaman ng aking sikretong yaman. Ang aking mga binti ay nanginginig sa pagod mula sa maghapong pagtuturo at ang bawat sipa ng sanggol sa aking sinapupunan ay tila isang paalala na ang mundong aking ginagalawan ay unti-unti nang gumuho. Okasyon. Mahinang tanong ko. Ang aking tinig ay gumaralgal. Mark, iyan ang tanging alaala ko kay nanay. Paano mo nagawang ibigay iyan sa ibang babae sa harap ko? Ibang babae? Singit ni Donna Aurora habang lumalabas mula sa kusina. May dalang baso ng juice para kay Sofia. Rachel, si Sofia ay anak ng isang mahalagang kliyente ni Mark. Kung gusto mong umasenso ang asawa mo, matuto kang magsakripisyo. Hindi yung puro kaselos at reklamo. Mukha ka nangang manang, pati ba naman ugali mo ay naging kasing pait na ng ampalaya? Tumawa si Sofia. Isang matining at mapang-asar na tawa na dumarating sa aking pandinig na parang tunog ng basag na kristal. Don't worry, Rachel. Isasauli ko rin ito pagkatapos naming mag-dinner. Masyado ka kasing sensitive, it's just jewelry. Tiningnan ko si Mark, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa o pagkilala sa aking nararamdaman. Ngunit ang mga mata niya ay malamig. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako, ay tila isang estranghero na nagsuot lamang ng maskara sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa aming kwarto, hindi na sumagot. Bawat hakbang ko sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Narinig ko ang muling pag-uusap nila sa ibaba, ang masayang plano nila para sa gabing iyon, habang ako ay naiwang mag-isa sa dilim ng aking silid. Ipinatong ko ang envelope sa loob ng aking cabinet, sa likod ng aking mga lumang uniforme sa paaralan. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang aking wedding ring. Isang simpleng gintong bilog na dati ay simbolo ng aking pangarap. Ngunit ngayon ay tila isang kadena na lamang na nakagapos sa aking pagkatao. Naalala ko ang mga unang buwan ng aming pagsasama, ang mga bulong niya ng pag-ibig, ang mga pangakong sabay naming bubuuin ang aming hinaharap. Ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang detalyadong palabas para makuha ang aking tiwala at ang maliit na pamanang iniwan sa akin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Mark. Hindi para humingi ng paumanhin, kundi para ituloy ang kanyang agenda. Rachel, nasaan na yung pinapapirmahan ni Mama? Tanong niya habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Kailangan na namin yung pondo para sa expansion ng business. Huwag mo nang pairalin ang pagiging matigas ang ulo. Para rin ito sa bata, hindi ba? Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay tuyo na. Ngunit ang puso ko ay punong-puno ng puot. Ang pondo ba na yan ay para sa negosyo o para sa bagong kondominium ni Sofia? Napatigil si Mark. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. Huwag kang magmamarunong, Rachel. Isang hamak na guro ka lang. Wala kang alam sa mundo ng negosyo. Pirmahan mo ang deed of sale bukas. Kung hindi,
Baka makalimutan kong buntis ka at baka pagsisihan mo ang hindi pagsunod sa akin. Binitawan niya ako ng marahas, sapat na para mawalan ako ng balanse at mapaupo sa kama. Lumabas siya ng kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Ang tunog ng pagkakalabog nito ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Naiwan akong nakatulala sa kawalan. Ang sakit sa aking braso ay hindi mapapantayan ng sakit na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Hindi na ito ang takot ng isang inaping asawa. Ito ay ang lamig ng isang taong wala nang mawawala. Tumayo ako at lumapit sa basurahan sa sulok ng kwarto. Nakita ko ang isang maliit na bote ng gamot na itinapon ni Mark kanina. Kinuha ko ito at binasa ang label. Ang aking mga kamay ay nanginig. Hindi ito bitamina. Ito ay isang uri ng gamot na bawal sa mga buntis. Isang gamot na maaring maging sanhi ng maagang pagdurugo o pagkalaglag ng sanggol. Kasabay nito, narinig ko ang tawanan ni Mark at Sofia mula sa garden bago sila umalis. Ang boses ni Mark ay malinaw na umabot sa aking pandinig sa pamamagitan ng bukas na bintana. Hayaan mo na siya, Sofia. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pirma niya at nawala na ang sagabal, tayo na ang magiging hari at reyna ng lahat ng ito. Mamatay man siya sa panganganak, hindi ko na problema iyon. Ang kanyang tawa ay tila isang kumpas ng kamatayan. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking mga luha ay sa wakas ay bumagsak. Ngunit hindi dahil sa dusa. Bumagsak ang mga ito dahil sa pangakong aking binuo sa aking isipan. Ang maskarang suot mo, Mark, ay dahan-dahan ko ring babaklasin sa harap ng buong mundo. Para sa kanila, ako ay isang mitya ng kandila na naghihintay na lamang maubos upang maging ganap ang kanilang dilim. Ngunit hindi nila alam, ang bawat patak ng aking luha ay lason na unti-unting lulunod sa kanilang kasakiman. Ang bulong na ito ay nanatili sa aking isipan habang nakatitig ako sa bintana ng aking silid-aralan. Ang langit ay kulay abo at ang dahan-dahang pagpatak ng ambon sa mga dahon ng puno ng manga ay tila isang malungkot na musika. Tapos na ang klase at ang katahimikan ng paaralan ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon upang huminga. Isang bagay na hindi ko magawa sa loob ng sarili kong tahanan. Inilabas ko ang isang maliit na recorder mula sa aking bag. Pinindot ko ang play at muling narinig ang boses ni Mark kagabi. Ang kanyang tawa habang pinag-uusapan ang aking kamatayan. Ang bawat salita ay tila isang hiwa ng patalim sa aking balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig sa takot. Ang sakit ay naging isang malamig na kapangyarihan na nananalaytay sa aking mga ugat. Dahan-dahan kong iniligpit ang aking mga gamit. Ang aking 8 buwang tiyan ay tila lalong bumigat at bawat kilos ko ay nangangailangan ng dobleng pag-iingat. Naglakad ako palabas ng paaralan, hindi patungo sa terminal ng tricycle, kundi sa isang maliit at lumang opisina sa dulo ng bayan na nakatago sa likod ng isang malaking balete. Attorney Valdez. Tawag ko sa matandang lalaking nakaupo sa likod ng tumpok ng mga libro. Tumingala siya at agad na tumayo nang makita ako. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Rachel, hindi ka dapat naglalakad ng mag-isa sa ganitong kalagayan. Mapanganib para sa'yo at sa bata. Wala nang mas delikado pa kaysa sa pananatili ko sa bahay na yon, attorney. Sagot ko habang dahan-dahang umuupo. Narito na po ba ang mga dokumento? Tumango siya at inilabas ang isang asul na folder. Lahat ay nakahanda na. Ang paglilipat ng lahat ng iyong assets sa isang irrevocable trust fund para sa iyong anak ay tapos na. Bukod doon, nakuha ko na rin ang listahan ng mga ari-arian na ninakaw ni Mark sa iyong mga bank accounts sa loob ng 5 taon. Sapat na ito para sa isang kasong plunder at qualified theft. Huminga ako ng malalim. Ang bawat pirasong papel sa loob ng folder na yon ay bunga ng aking pagtitiis.
Ang bawat pisong naipon ko mula sa aking investments ay protektado na ngayon laban sa kasakiman ni na Donna Aurora. May isa pa akong hiling, attorney. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Gusto kong ihanda ang aking huling habilin at isang video message kung sakaling hindi ako makaligtas sa panganganak. Gusto kong ang lahat ng ito ay sumabog sa harap nila sa araw mismo ng aking burol. Napatigil ang abogado. Rachel, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka. Ngumiti ako ng mapait. Sa tingin ko, matagal na akong patay sa paningin nila. Ang kailangan na lang nating gawin ay siguraduhin na ang aking paglisan ay magiging simula ng kanilang impyerno. Pagkatapos ng aming pag-uusap, dumaan ako sa palengke upang bumili ng ilang prutas. Doon, muling nag-cruise ang aming landas ni Sofia. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida, tila ba nagpaparada ng kanyang tagumpay sa gitna ng putikan ng palengke. Kasama niya si Donna Aurora na masayang pumipili ng mga karne. Aba, tingnan mo nga naman. Uyam ni Sofia nang makita ako. Ang pobreng guro, namimili ng mga mumurahing prutas. Baka gusto mong pautangin kita, Rachel? Mukha kasing hindi ka binibigyan ni Mark ng sapat na allowance. Sofia, huwag mo nang pansinin ang manang na yan, sabi ni Donna Aurora habang nakatingin sa akin ng may pandidiri. Hayaan mo siyang magtipid. Kailangan niya iyan para sa kanyang libing, di ba? Sabay silang tumawa. Ang tunog ng kanilang halakhak ay nangingibabaw sa ingay ng palengke. Tumingin ako nang diretso sa mga mata ni Sofia. Hindi ako yumuko. Hindi ako umiwas. Ang ganda ng kwintas mo, Sofia, mahinang sabi ko. Pero mag-ingat ka. Minsan, ang mga bagay na hindi sa atin ay may dalang sumpa. Baka kapag dumating ang araw na kailangan mo itong hubarin, kasama na pati ang balat mo sa leeg. Nawala ang nangiti ni Sofia. Ang kanyang mukha ay namutla. At nakita ko ang sandaling takot sa kanyang mga mata. Bago pa siya makasagot, tinalikuran ko na sila at dahan-dahang naglakad palayo. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang isang kakaibang tingin mula sa likuran. Lumingon ako, ngunit wala akong nakitang tao. Tanging ang malakas na buhos ng ulan na ngayon ay nagsimula ng bumagsak. Ang tunog ng ulan sa mga bubong ay tila isang babala. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng isang misteryosong kahon na nasa tapat ng pintuan ng aking kwarto. Walang pangalan ang nagpadala. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, may isang maliit na sapatos ng sanggol. Isang pares ng kulay asul na sapatos na gawa sa seda. Ngunit sa ilalim nito, may isang sulat na nakasulat sa pulang tinta. Hindi ka aabot sa araw ng panganganak, Rachel. Ang buhay mo ay kasing halaga lamang ng perang nais naming makuha. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang bawat balahibo ko sa katawan ay tumayo. Lumingon ako sa paligid, ngunit ang buong bahay ay tahimik. Tanging ang tunog ng ulan at ang bawat mabigat na tibok ng aking puso ang naririnig. Sa sandaling iyon, alam ko na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o katarungan. Ito ay isang laban para sa aking buhay at para sa buhay ng aking anak. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ang aking mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Hindi ako susuko, anak. Kahit ang langit ay bumagsak, itatayo ko ang ating kinabukasan. Para ka ng bangkay na naglalakad, Rachel. Bakit hindi mo na lang aminin na hindi mo na kaya? Ang boses ni Donna Aurora ay umalingaw-ngaw sa kusina habang pinapanood niya akong magbalat ng patatas. Ang bawat hiwa ko ay mabagal. Ang aking mga daliri ay tila walang lakas at ang aking paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, itinuon ko ang aking atensyon sa malaking kaldero ng nilaga na aking inihahanda. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa mga bata sa Bahay Pag-asa, ang maliit na ampunan sa kabilang kalsada na lihim kong tinutulungan sa loob ng maraming taon.
Ang kabalintunaan ng aking buhay ay sadyang masakit. Habang ang sarili kong pamilya ay nagnanais na mawala ako, may mga batang naghihintay sa aking pagdating upang maranasan ang kahit kaunting kalinga ng isang ina. Matapos ang ilang oras, dahan-dahan akong naglakad patungo sa ampunan, bitbit ang mga lalagyan ng pagkain. Nang makita ako ng mga bata, ang kanilang mga ngiti ay tila sikat ng araw na tumatagos sa makapal na ulap ng aking dusa. Ate Rachel! Narito na po si Ate Rachel! Isang maliit na batang babae, si Lita, ang tumakbo patungo sa akin at yumakap sa aking binti. Ang kanyang maliliit na kamay ay mainit at ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na paghanga. Dahan-dahan lang, Lita. Baka maipit si baby sa loob. Nakangiti kong sabi, kahit na ang totoo ay halos hindi ko na kayang tumayo ng matuwid. Naupo ako sa isang lumang bangko at pinanood silang kumain. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay nakaramdam ng kapayapaan. Ito ang aking lihim na silid. Isang lugar kung saan ako ay hindi isang biktima, kundi isang tagapagbigay. Isang lugar kung saan ang aking pagkatao ay hindi sinusukat sa kung gaano ako karaming pera, kundi sa kung gaano karaming pagmamahal ang kaya kong ibigay. Ate Rachel, bakit pumalungkot ang inyong mga mata? Tanong ni Lita habang hinihimas ang aking kamay. Sabi ni nanay, ang mga anghel daw po ay laging masaya. Napatitig ako sa bata. Ang kanyang inosenteng tanong ay tila isang kutsilyo na humiwa sa aking natitirang katatagan. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at bumulong. Minsan, Lita, kailangang dumaan sa dilim ang isang anghel para mas lalong kuminang ang kanyang liwanag. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na naglaho nang bumalik ako sa bahay. Nadatnan ko si Mark sa aming kwarto, tila may hinahanap sa aking mga gamit. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang kurbata. Saan ka na naman galing? Pinapabayaan mo ang mga gawaing bahay. Reklamo niya. Ngunit ang kanyang boses ay may halong kakaibang tamis na nagpatayo ng aking mga balahibo. Anyway, uminom ka na ba ng bitamina mo? Inihanda ko na ito sa tabi ng baso mo. Tiningnan ko ang puting tableta sa ibabaw ng nightstand. Naalala ko ang bote ng gamot na nakita ko sa basurahan kagabi. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, kasing bilis ng mga yabag ng isang taong hinahabol sa dilim. Iinom ako mamaya, Mark. Gusto ko muna magpahinga. Matabang kong sagot. Nang lumabas siya ng kwarto para maligo, dahan-dahan kong kinuha ang tableta at ibinalot ito sa isang tissue. Kinuha ko rin ang bote ng gamot na itinago ko sa ilalim ng aking unan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inihahambing ang kulay at hugis ng tableta sa mga impormasyong nakuha ko mula sa internet sa aking cellphone. Ang aking hinala ay naging isang malupit na katotohanan. Ang bitaminang ibinibigay ni Mark sa akin araw-araw ay hindi para sa kalusugan ng aking anak. Ito ay isang gamot na nagdudulot ng maagang komplikasyon sa inunan. Isang paraan upang unti-unting mamatay ang aking sanggol sa loob ng aking sinapupunan nang walang nakakaalam o magdulot ng matinding pagdurugo sa oras ng aking panganganak. Napaupo ako sa malamig na sahig, nakasandal ang likod ko sa kama habang pilit kong nilulunok ang bawat hikbi. Mahigpit kong niyakap ang aking tiyan, parang gusto kong ilayo ang aking anak sa kasamaan ng sarili nitong ama. Hayop ka, Mark. Nanginginig kong bulong habang tuloy-tuloy ang aking mga luha. Pati sarili mong anak, kaya mong ipagpalit para sa pera. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa at kamay. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila bumibigay na. Ang mga hilo at pananakit ng tiyan na nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw ay hindi pala normal na sintomas ng pagbubuntis. Ito ay mga palatandaan na ang lason ay nagsisimula ng gumana nang tumingin ako sa salamin. Ang aking mukha ay maputla
Ang aking mga mata ay lubog, ngunit sa gitna ng aking panghihina, may isang apoy na biglang nagliyab. Isang apoy ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at tinext si Attorney Valdez. Attorney, bilisan natin ang proseso. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang manatiling buhay sa bahay na ito. Nagsimula na silang lasunin ako. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Mark. Nakangiti habang pinatutuyo ang kanyang buhok. Nainom mo na ba, Rachel? Good girl. Para sa inyo rin ito ni baby. Tumingin ako sa kanya. Pilit na itinatago ang puot sa aking mga mata. Oo, Mark, nainom ko na. Nararamdaman ko na ang epekto. Tumalikod ako upang hindi niya makita ang aking mga nanginginig na labi. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Tila isang sumpa na naghihintay ng tamang panahon. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang taong itinuring mong langit? Kapag nalaman niyang ang impyernong inihahanda niya, ay siya mismo ang unang masusunog. Ang ingay ng tawanan at ang masiglang tugtugin sa labas ng aming bahay ay tila mga tinik na tumutusok sa aking pandinig. Piyesta sa aming bayan. At tulad ng inaasahan, ginawa itong pagkakataon ni Donna Aurora upang magpakitang gilas sa mga kapitbahay at mga opisyal ng barangay. Ngunit sa gitna ng magarbo at makulay na handaan, ako ay nananatiling isang anino sa kusina, isang aliping may dalang mabigat na pasanin sa sinapupunan. Rachel, ano ba ang bagal-bagal mo? Kanina pa naghihintay ng dagdag na ulam sa labas. Sigaw ni Donna Aurora habang mabilis na pumasok sa kusina. Suot ang kanyang bagong terno na alam kong galing sa perang ninakaw nila sa aking account. Dahan-dahan kong binuhat ang isang malaking bandahado ng lechon. Ang init ng kalan at ang bigat ng aking 8 buwang tiyan ay nagdudulot ng matinding hilo, ngunit pinilit kong humakbang. Opo, Mama. Narito na po. Nang lumabas ako sa garden, ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pangungutya na itinanim ni Donna Aurora sa kanilang mga isipan. Nakita ko si Mark sa gitna ng mga bisita, may hawak na baso ng alak at masayang nakikipagtawanan. Sa tabi niya, nakaupo si Sofia na tila ba siya ang tunay na may bahay. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang damit, na litaw ang kaseksihan, sadyang kabaligtaran ng aking maluwag at luma ng duster. Ay, narito na pala ang ating special na katulong, uyam ni Sofia. Sapat na lakas upang marinig ng lahat ng nakaupo sa lamesa. Nagtawanan ang mga kaibigan ni na Mark. Mark, dahan-dahan naman sa pagpapatrabaho sa asawa mo. Baka mamaya ay sa gitna ng handaan ay bigla na lang mga nakiyan. Hindi sumagot si Mark. Sa halip, tiningnan niya ako ng may halong pandidiri. Rachel, ilapag mo na yan at kumuha ka pa ng malamig na tubig para kay Sofia. Napapagod na siya sa pakikipag-usap sa mga bisita. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking puso. Ang sarili kong asawa ay mas nag-aalala sa pagod ng kanyang kabit kaysa sa kalagayan ng kanyang asawa na hirap sa paglalakad. Dahan-dahan kong ibinaba ang bandahado sa lamesa. Ngunit bago pa man ako makatalikod, sadyang itinukod ni Sofia ang kanyang paa sa aking dadaanan. Nawalan ako ng balanse. Ang aking mga kamay ay pilit na kumapit sa gilid ng lamesa upang hindi ako tuluyang bumagsak sa semento. Ang tunog ng pag-uga ng mga kubyertos ay naging musika sa pandinig ng mga taong nakapaligid sa akin. Naku, ang lampa naman! Sigaw ni Donna Aurora sa harap ng lahat. Pasensya na kayo mga bisita. Ganito talaga kapag kumuha ka ng manugang na walang pinag-aralan sa tamang pagkilos. Rachel, umalis ka na nga rito. Nakakasira ka ng gana. Tumayo ako ng tuwid. Sa kabila ng panginginig ng aking mga binti at ang matinding kahihiyan, itinaas ko ang aking ulo. Tumingin ako sa paligid.
Sa mga taong kumakain ng pagkain ako ang nagluto. Sa bahay na ako ang nagpapanatiling malinis. At sa asawang ako ang nagpopondo ng karangyaan nang hindi niya alam. Tumingin ako ng diretso kay Mark, pagkatapos ay kay Sofia, at huli kay Donna Aurora. Sa sandaling iyon, ang aking aura ay nagbago. Hindi na ako ang Rachel na yumuyuko. Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Tila ba tinitingnan ko ang mga bangkay na naglalakad. Isang tahimik na panunumpa ang binuo ko sa aking isipan. Tandaan niyo ang bawat tawang ito. Dahil ito ang huling pagkakataon na pagtatawanan niyo ako. Mauuna na po ako sa loob. Mahinang sabi ko, ngunit may bigat sa bawat pantig. Habang naglalakad ako pabalik sa kusina, naramdaman ko ang isang matalim at tila humihiwang sakit sa ibaba ng aking tiyan. Napahinto ako, ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa poste ng pintuan. Ang sakit ay hindi katulad ng mga nakaraang araw. Ito ay mas matindi, mas nakakapanghina. Tumingin ako sa labas, sa masayang pagdiriwang. Nakita ko si Mark na hinahaplos ang buhok ni Sofia at si Donna Aurora na masayang nagmamayabang ng kanyang bagong alahas. Walang sino man sa kanila ang lumingon sa akin. Walang nakakita na ang aking muka ay namumutla na sa tindi ng sakit. Isang mainit na likido ang naramdaman kong dumadaloy sa aking binti. Ang aking paningin ay nagsimulang maglaro. Ang mga makukulay na banderita sa labas ay tila naging mga itim na anino. Diyos ko! Ang anak ko! Bulong ko. Sinubukan kong tumawag ng tulong, ngunit ang aking boses ay naubos na sa tindi ng dusa. Ang ingay ng videoke at ang malakas na tawanan ng mga bisita ay nilunod ang aking huling hininga ng paghingi ng saklolo. Unti-unting nanghina ang aking mga tuhod at sa gitna ng pinakamasayang gabi ng kanilang buhay, ang aking mundo ay nagsimulang bumagsak sa kadiliman. Ang huling narinig ko bago ako tuluyang mawalan ng malay sa sahig ng kusina ay ang boses ni Mark na masayang sumisigaw ng "Tagay pa!" para sa ating kinabukasan. Patawarin mo ako, anak. Kung hindi kita kayang protektahan sa labas, protektahan mo sana ang iyong sarili sa loob. Ito ang huling panalangin na namutawi sa aking isipan habang nakahandusay ako sa malamig na sahig ng kusina. Ang init ng dugo at likidong dumadaloy sa aking mga binti ay tila ninanakaw ang natitira kong lakas. Sa kabilang dako ng pader, naririnig ko pa rin ang masayang kantahan ni na Mark at Sofia, ang kanilang halakhak, na tila ba walang trahedyang nangyayari sa loob ng sarili nilang tahanan. Sa gitna ng aking panghihina, pilit kong inabot ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko tinawagan si Mark. Alam kong sa sandaling ito, mas gusto niyang hindi ako makahinga kaysa iligtas ako. Ang tinawagan ko ay ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko. Si Attorney Valdez. Attorney, tulong. Ang anak ko. Ang huling boses na lumabas sa aking lalamunan bago ako dinalaw ng matinding dilim. Nagising ako sa loob ng isang ambulansya. Ang ingay ng sirena ay tila isang malungkot na awit na naghahatid sa akin sa kabilang mundo. Pagdating sa ospital, ang mga puting ilaw sa kisame ay tila mga bituin na unti-unting naglalaho. Ang bawat takbo ng mga nurse at doktor sa paligid ko ay parang isang pelikulang wala ng tunog. "Nasaan ang asawa niyo, Mrs.?" Tanong ng isang nurse habang mabilis na itinutulak ang aking stretcher patungo sa emergency room. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihing ang asawa ko ay abala sa pakikipagdiwang kasama ang kanyang kabit. Gusto kong sabihing mas mahalaga sa kanya ang insurance policy kaysa sa buhay ko. Ngunit ang tanging lumabas sa aking mga mata ay ang mainit na luha na gumuguhit sa aking maputlang pisngi. "Rachel!" Nakita ko si Attorney Valdez na tumatakbo patungo sa akin. Bit-bit ang aking itim na notebook at ang mga huling dokumento na kailangang pirmahan. Kahit sa gitna ng matinding sakit, pinilit kong iangat ang aking kamay.
Ang huling pirma, bulong ko. Huwag mo nang isipin ito, Rachel. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Ang nanginginig na sagot ng abogado. Hindi, attorney. Kung mawala ako, dapat, dapat ayos ang lahat para sa anak ko. Sa tulong niya, dahan-dahan kong inilapat ang aking nanginginig na daliri upang lagdaan ang huling pahina ng aking testamento. Ang bawat guhit ng panulat ay tila isang patak ng aking buhay na iniaalay ko para sa katarungan. Pagkatapos, hinawakan ko ang kamay ng nurse na nakatayo sa tabi ko. Ang aking mga mata ay puno ng pagsusumamo. Nurse, kapag lumabas ang anak ko, huwag niyo siyang ibibigay sa asawa ko. Hanapin niyo si Lola Isabel. Siya lang ang magliligtas sa kanya. Mrs., kumalma po kayo. Gagawin namin ang lahat. Sagot ng nurse na halatang naantig sa aking kalagayan. Ilang sandali pa, pumasok na kami sa loob ng operating room. Ang lamig ng kagamitan sa loob ay tumatagos sa aking balat. Habang inihahanda nila ang anesthesia, naririnig ko ang boses ng doktor sa malayo. Tila ba galing sa kabilang bahagi ng dagat. Kritikal ang kondisyon niya. Ang kanyang presyon ay mabilis na bumababa. Kailangan nating iligtas ang bata. Pero ang ina, ipiniit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang mukha ng aking ama, ang amoy ng mga libro sa eskwelahan, at ang pangarap kong makita ang kulay ng mga mata ng aking anak. Ngunit higit sa lahat, naalala ko ang tawa ni na Mark at Donna Aurora. Ang tawang sa lalong madaling panahon ay mapapalitan ng matinding takot. Anak, mabuhay ka. Ang huli kong bulong bago tuluyang lamunin ng kawalan ang aking diwa. Biglang bumagal ang bawat tunog sa loob ng silid, ang ritmo ng makina na nagpapakita ng tibok ng aking puso ay nagsimulang maging isang mahaba at tuwid na linya. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Doc, nawawalan na tayo ng pulso. Ang pasyente, nagre-flatline na. Ang huling imaheng nakita ko sa aking isipan ay ang aking sariling libing. Ngunit hindi ito isang libing ng pagkatalo. Ito ang simula ng aking pagbabalik. Time of death, 11:45 ng gabi. Ang mga salitang ito mula sa doktor ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa aking malamig at wala ng buhay na katawan. Sa silid na yon, ang tanging maririnig ay ang mahaba at patag na tunog ng monitor. Isang huni na wala ng simula at wala ng katapusan. Hudyat na ang huling hininga ng gurong si Rachel Morrison ay tuluyan ng pumanaw. Ngunit sa labas ng pintuan ng operating room, ang eksena ay malayo sa isang taimtim na pagdadalamhati. Ano? Patay na siya? Ang boses ni Donna Aurora ay hindi kakikitaan ng sindak, kundi ng isang klase ng inis. Tila ba isang kasambahay lang ang nawala sa kanila. Paano na ang pirma sa lupa? Mark, sinasabi ko na sa'yo, napakawalang kwenta ng babaeng yan hanggang sa huli. Nay, huminahon kayo. Maraming tao rito. Bulong ni Mark habang pilit na pinatutulo ang peking luha sa kanyang mga mata. Dapat tayong magmukhang wasak. Isipin niyo ang sasabihin ng mga kapitbahay. Naglakad sila papasok sa silid kung saan ako nakahiga. Ang puting kumot na bumabalot sa aking mukha ay dahan-dahang itinaas ni Mark. Tiningnan niya ang aking maputlang mukha. Ang mukhang hinalikan niya noon nang may mga pangako ng katapatan. Ngunit sa halip na haplos ng pagmamahal, ang kanyang mga kamay ay dumiretso sa aking bag na nasa gilid ng kama. Nasaan ang cellphone na niya? Ang wallet? Mabilis na tanong ni Mark sa nurse na nakatayo sa sulok. Nasa pangangalaga po ng kanyang abogado. Sir, sinundo po siya ni Attorney Valdez bago pa kayo dumating. Sagot ng nurse, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka sa ikinikilos ng mag-ina. Nagsalubong ang mga kilay ni Donna Aurora. Abogado? Bakit may abogado ang babaeng yan? Isang hamak na guro lang siya sa probinsya.
Habang nagtatalo ang dalawa sa loob ng silid ng kamatayan, sa labas ng ospital ay uunti-unting dumarating ang mga taong tunay na nagluksa. Ang mga kapwa ko guro, bitbit ang kanilang mga lumang payong sa gitna ng ulan, ay hindi mapigilan ang paghagulgol. Ang punong guro ng aming paaralan ay napaupo sa sahig. Hindi matanggap na ang pinakamahusay at pinakamabait nilang kasama ay wala na. Napakabuting tao ni Rachel. Bakit siya pa ang kinuha? Bulong ng isa sa aking mga kasamahan. Sa isang sulok, nakatayo si Lola Isabel. Kahit madilim ang kanyang mundo, dahil sa pagkabulag, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Nararamdaman niya ang bigat ng hangin, ang pait ng kawalan. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng panalangin para sa aking kaluluwa at para sa sanggol na himalang nakaligtas at kasalukuyang nasa loob ng incubator. Bumalik si Mark sa morgue matapos malaman na wala sa hospital ang aking mga personal na gamit. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa takot na baka may hindi siya nakuha. Kailangang mahanap ang notebook na yon, Nay. Bulong ni Mark kay Aurora habang nakatitig sa aking katawan na tila ba tinitingnan niya ang isang kaaway. Doon niya isinusulat ang lahat ng detalye ng mga accounts niya. Kapag hindi natin nakuha yon, baka makuha ng iba ang perang dapat ay sa atin. Huwag kang mag-alala, anak. Sagot ni Aurora habang hinihimas ang kanyang bagong hikaw. Patay na siya. Wala na siyang magagawa. Tayo ang legal na tagapagmana. Sa ayaw at sa gusto ng batas, sa atin mapupunta ang lahat. Ngunit ang kanilang pagmamayabang ay panandali ang naputol ng bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Valdez. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang pader na hindi kayang tibagin. Mr. Morrison, Donna Aurora, bati niya sa malamig na tono. Ako ang personal na abogado ni Rachel. Narito ako upang ipaalam sa inyo na ang lahat ng gastusin sa ospital at sa magiging burol ay bayad na. May iniwan ding instruksyon ang aking kliyente tungkol sa kanyang huling hantungan. Ano? Sino ka ba para makialam? Sigaw ni Aurora. Kami ang pamilya. Kami ang magpapasya. Ngumiti ng bahagya si Attorney Valdes. Isang ngiting may halong pait at katarungan. Sa ilalim ng batas, ang huling habilin ng namayapa ang dapat masunod. At huwag kayong mag-alala. May inihanda ring sorpresa si Rachel para sa inyo. Isang bagay na hindi nyo inaasahan. Tumingin si Mark sa abogado. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Anong sorpresa? Anong ibig mong sabihin? Malalaman nyo rin. Sa tamang panahon, sagot ni Valdez bago tumalikod at lumabas. Naiwan ang mag-ina sa tabi ng aking malamig na katawan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Isang katahimikang tila nagbabadyang sumabog. Tumingin si Mark sa aking mukha. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kakaibang kilabot. Tila ba ang aking mga mata, kahit nakapikit, ay nakatitig pa rin sa kanya, naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang gabi ay lumalim, at habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, ang laro ay nagsimula na. Isang laro kung saan ang patay ang siyang maglalatag ng mga baraha. Sayang ang ibinayad sa mga bulaklak na ito, Mark. Lanta na agad. Parang itinapon lang natin ang pera. Sa basurahan, ang boses ni Donna Aurora ay naging isang matalim na bulong sa gitna ng marangyang kapilya ng funerya. Nakatayo siya sa tabi ng puting kabaong ni Rachel. Suot ang isang itim na bestidang gawa sa mamahaling sutla. Ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng pait o pangungulila. Sa halip, abala siya sa pagbibilang ng mga taong dumarating. Tinitimbang kung sino sa kanila ang may kakayahang magbigay ng malaking abuloy. Hayaan niyo, nanay. Pera naman yan ni Rachel, hindi sa atin. Sagot ni Mark habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Kailangan nating ipakita sa mga bisita na mahal natin siya. Tingnan nyo, pati ang mga opisyal ng munisipyo
ay narito. Magandang publisidad ito para sa akin. Napakunot ang noo ko. Kung naririnig ko lang sana sila mula sa aking kinalalagyan. Ang bango ng mga puting liryo sa paligid ay naging nakakasuka dahil sa baho ng kanilang mga motibo. Ang marangyang burol na ito na binayaran ng aking sariling pondo sa pamamagitan ni Attorney Valdez ay naging isang entablado para sa kanilang huling pagtatanghal ng kasinungalingan. Maya-maya pa, pumasok si Sofia. Hindi siya nagmukhang kabit. Sa halip, nagmistula siyang isang nagdadalamhating malapit na kaibigan. Nakasuot siya ng itim na belo at ang kanyang mga mata ay sadyang pinapula upang magmukhang galing sa pag-iyak. Mark, Hon, ayos ka lang ba? Malamig niyang tanong habang humahawak sa braso ni Mark sa gitna ng maraming tao. Sofia, dahan-dahan. Baka may makapansin. Bulong ni Mark, bagaman hindi niya inalis ang kamay ng babae. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ko sa mga nagtatanong, pinsan mo ako mula sa probinsya. Nakangiting sagot ni Sofia. Nga pala, kailan ba babasahin ang testamento? Gusto ko nang lumipat sa bahay niyo. Masyadong masikip sa kondo. Ang kanilang usapan ay naputol nang dumating ang isang pangkat ng mga bata mula sa orphanage kasama si Lola Isabel. Ang kanilang maliliit na hakbang ay lumikha ng isang mahinang ritmo sa loob ng kapilya. Bawat isa sa kanila ay may dalang puting rosas. Ang paligid na dati ay puno ng plastik na pakikiramay ay biglang nabalot ng tunay na bigat ng pangungulila. Teacher Rachel, bakit mo kami iniwan? Ang hikbi ng maliit na silita habang inilalagay ang isang drawing sa ibabaw ng kabaong. Ang drawing ay nagpapakita ng isang babaeng may pakpak na may hawak na bata. Umalis na nga kayo rito. Nakakasikip kayo sa daan. Bulyaw ni Donna Aurora sa mahinang boses, sapat na para takutin ang mga bata. Hindi ito parke para sa mga batang kalsada. Ngunit bago pa man sila tuluyang maitaboy, humarang si Attorney Valdez. Kasama niya ang ilang lalaking may dalang mga kagamitang pang-technical, isang malaking projector at mga speaker. Anong ibig sabihin nito, Attorney? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Sabi ko, ay simpleng tribute lang ang gagawin ngayong gabi. Ito ay bahagi ng huling instruksyon ni Rachel, Mr. Morrison. Malamig na sagot ni Valdez habang inaayos ang mga kable. Isang espesyal na pagtatanghal para sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Sinisiguro ko sa iyo, ito ay isang gabi na hinding-hindi niyo malilimutan. Naramdaman ni Mark ang isang kakaibang panlalamig sa kanyang batok. Tumingin siya sa malaking screen na nakatayo sa tabi ng kabaong ni Rachel. Sa loob-loob niya, may isang boses na nagsasabing dapat niyang pigilan ito. Ngunit ang presensya ng maraming bisita ay nagpilit sa kanya na manatiling tahimik at magkunwaring interesado. Umupo ang lahat. Pinatay ang mga pangunahing ilaw sa kapilya. Tanging ang liwanag na lamang mula sa mga kandila sa tabi ng kabaong ang natira. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Handa na ba kayo? Tanong ni Attorney Valdez habang hawak ang remote control. Biglang umilaw ang screen, ngunit hindi ito nagsimula sa isang larawan ni Rachel na nakangiti. Ang unang lumabas ay isang madilim na video clip, kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng isang kwarto. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay umaling-ungaw sa buong kapilya, sinusundan ng isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Mamatay man siya sa panganganak, hindi ko na problema yon. Basta makuha natin ang pera. Ang boses ni Mark ay kasing linaw ng kristal. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napasinghap. Ang mukha ni Mark ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay naging parang jelly. Patayin niyo yan! Anong kalokohan ito? Sigaw ni Donna Aurora, ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga tao ay nakapako ang tingin sa screen. Ang video ay nagpatuloy. Ipinakita nito si Sofia na
Isinusukat ang mga alahas ni Rachel habang pinagtatawanan ang pobreng guro. Ipinakita nito si Donna Aurora na binubulyawan ng buntis na si Rachel habang ito ay hirap na hirap sa paglalakad. At sa huli, lumabas ang mukha ni Rachel. Maputla, hapo, ngunit may mga matang nagniningning sa katarungan. Kung pinapanood nyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang simula ng kanyang boses sa video, isang boses na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ngunit bago ako lumisan, may isang huling katotohanan akong nais iwan sa inyong lahat. Napahawak si Mark sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng kapilya ay bumukas ng malakas at ang mga silhueta ng mga lalaking nakauniforme ng pulis ay anino sa gitna ng liwanag mula sa labas. Akala nyo ba ay naging bulag ako sa bawat hapdi? Akala nyo ba ay naging bingi ako sa bawat halakhak nyo habang pinaplano nyo ang aking katapusan? Hindi. Nanatili lamang akong tahimik dahil ang katarungan ay hindi nagmamadali. Ito ay naghihintay ng tamang sandali. Ang boses ni Rachel sa malaking screen ay tila isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong kapilya. Ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol. Sa screen, ang kanyang mukha, bagamat hapo at maputla, ay nagtataglay ng isang awtoridad na hindi kailanman nakita ni na Mark noong siya ay nabubuhay pa. Mark, pagpapatuloy ng video, ang mga mata ni Rachel ay tila nakatitig ng diretso sa nangangatog na si Mark. Inisip mo na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ang iyong kaligtasan. Ngunit hindi mo alam, 3 taon na ang nakalilipas, binili ko ang lahat ng shares ng kumpanyang iyon sa ilalim ng isang anonymous trust. Ikaw ay nagtatrabaho para sa akin. At sa sandaling mapanood mo ito, ikaw ay formal nang tinanggal sa tungkulin dahil sa kasong embezzlement at paglustay ng pondo. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng kapilya. Ang mga dating kasamahan ni Mark sa trabaho na naroon ay nagsimulang mag-usap-usap ng may pandidiri. Napahawak si Mark sa gilid ng isang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. At ikaw, Mama Aurora. Ang boses ni Rachel ay naging mas malalim. Ang bahay na tinitirhan nyo, ang bahay na ipinagmamalaki nyo bilang sa inyo, ay matagal ko nang binayaran ng utang sa bangko at inilipat ang titulo sa pangalan ng Hope Foundation. Bukas na bukas din, kailangan nyo nang lisanin ang bahay na yon dahil ito ay gagawin ng isang center para sa mga inaping kababaihan. Hindi! Sinungaling siya! Baliwang babaeng yan! Sigaw ni Donna Aurora habang pilit na sinusugod ang screen, ngunit pinigilan siya ng mga tao sa paligid. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa tapos. Sa screen, itinaas ni Rachel ang isang maliit na bote ng gamot. Ang bote na nakita niya sa basurahan. Ito ang gamot na lihim na ipinapainom sa akin ni Mark para mawala ang anak namin. Iningatan ko ang bawat tableta bilang ebidensya. Mark, nagawa mong isugal pati sariling anak para lang sa pera. Pagkatapos ng aking pagsasalita, tahimik na lumapit ang mga pulis. Ang mabibigat nilang yabag ay tila unti-unting nagselyo sa kapalaran ni Mark. Mark Morrison, inaaresto ka namin sa kasong qualified theft, falsification of public documents, at frustrated infanticide. Sabi ng hepe ng pulisya habang inilalabas ang posas. Hindi totoo yan. Paka na lang ito ng abogado. Sigaw ni Mark habang sinusubukang tumakas patungo sa likurang pinto. Ngunit hinarangan siya ni Attorney Valdez. Tapos na ang palabas, Mark. Malamig na sabi ng abogado. Ang lahat ng ebidensya, mula sa mga video, recordings, hanggang sa chemical analysis ng gamot, ay nasa kamay na ng piskal. Habang pilit na pinupusasan si Mark sa harap ng maraming tao, si Sofia naman ay mabilis na nagtangkang lumusot sa karamihan, ngunit hinawakan siya sa braso ni Donna Aurora. Tulong! Sofia, tulungan mo kami!
Sigaw ng matanda. Bitawan mo ako, matandang huklob. Bulyaw ni Sofia habang marahas na tinabig ang kamay ni Aurora. Wala akong kinalaman dito. Si Mark ang may plano ng lahat. Huwag niyo akong isama sa basurang buhay niyo. Ang huling clip sa screen ay nagpakita kay Rachel na nakangiti ng bahagya. Isang ngiti ng kapayapaan. Ang aking yaman ay hindi mapupunta sa mga taong nagnasa ng aking kamatayan. Ang bawat sentimo ko ay nakalaan na sa pag-aaral ng aking anak at sa pagpapatayo ng mga paaralan para sa mga batang tulad ni Junjun. Mark Aurora. Sa huli, ang katahimikan ng isang guro ang siyang wawasak sa inyong ingay. Namatay ang screen. Ang kapilya ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kabaong ni Rachel ay nanatiling nagniningning sa gitna ng dilim. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay sa wakas, ay nakalaya na mula sa kadena ng dusa. Dinala ng mga pulis si Mark palabas habang ang mga tao ay sumisigaw ng hustisya at walang hiya. Si Donna Aurora naman ay napaupo sa sahig, umiiyak ng walang luha habang tinitingnan ng kanyang mga alahas na ngayon ay tila wala na ring halaga. Ngunit sa gitna ng gulo, lumapit si Attorney Valdez kay Lola Isabel na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Lola Isabel, handa na po ang sasakyan. Dadalhin na natin si Baby Hope sa ligtas na lugar. Napangiti ang matanda. Salamat, Attorney. Sa wakas, ang liwanag ay nagtagumpay sa dilim. Ang tunog ng paglak ng bakal na rehas ay tila isang hatol na walang katapusan. Sa loob ng makipot at madilim na selda, nakaupo si Mark sa isang manipis na banig. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot na at puno ng mantsa ng pawis at dumi. Wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Napalitan ito ng amoy ng kalawang at kawalang pag-asa. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang arestuhin siya sa gitna ng burol ni Rachel, ngunit ang bawat sandali sa loob ng kulungan ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang mga kasama sa selda ay hindi mga taong tulad niya. Sila ay mga taong hinamak niya noon at ngayon, siya ang pinakamababang nilalang sa kanilang paningin. Mark, may dalaw ka. Sigaw ng isang gwardya habang kinakalampag ang bakal na pinto. Umasa si Mark. Inisip niya na baka si Sofia ito. Dala ang pampiyansa at ang balitang maayos na ang lahat. Ngunit pagdating niya sa visitation room, ang tumambad sa kanya ay si Donna Aurora. Ang kanyang ina ay hindi na ang reynang may suot na perlas. Ang buhok nito ay sabog, ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, at ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Nay, nasaan si Sofia? Nasaan ang pera? Nagmamadaling tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Humagulgol si Donna Aurora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa salaming naghihiwalay sa kanila. Wala na, anak. Wala na ang lahat. Si Sofia, kinuha niya ang lahat ng alahas na naitago ko bago pa tayo mapalayas sa bahay. Naglaho siyang parang bula kasama ang bago niyang lalaki. Namilog ang mga mata ni Mark. Ang huling pag-asa na pinanghahawakan niya ay gumuho na. Ang babaeng pinagpalit niya kay Rachel, ang babaeng pinag-alayan niya ng mga nakaw na yaman, ay ang unang taong dumura sa kanyang pagkatao nang siya ay bumagsak. At ang bahay, Nay, hindi nila tayo pwedeng paalisin doon. Sigaw ni Mark, dahilan upang mapatingin ang gwardya. Wala na rin ang bahay, Mark, hikbi ni Aurora. Dumating ang mga abogado ni Rachel kasama ang mga pulis kagabi. Ipinakita nila ang titulo. Nakapangalan na ito sa Hope Foundation. Ang lahat ng gamit natin ay itinapon nila sa kalsada. Wala tayong mapuntahan. Nakikititira lang ako ngayon sa ilalim ng tulay kasama ang mga taong dating minata ko. Napaupo si Mark sa semento. Ang kanyang palasyo, ang mundong binuo niya sa ibabaw ng dusa ni Rachel, ay naging isang tumpok ng abo. Naalala niya ang bawat gabi na hinayaan niyang umiyak si Rachel sa dilim. Naalala niya ang bawat hapdi
na ibinigay niya sa kanyang asawa habang siya ay nagsasaya. Ngayon, ang bawat luhang iyon ay bumabalik sa kanya bilang isang dagat ng pait. Samantala, sa isang lumang apartment sa kabilang panig ng bayan, nakaupo si Sofia sa harap ng salamin. Sinusubukan niyang isuot ang kwintas na ninakaw niya mula sa cabinet ni Rachel. Ngunit sa tuwing itatangkas niya ito sa kanyang leeg, nakakaramdam siya ng matinding kati at pangangati. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamula at magkaroon ng mga pantal. Bakit ganito? Anong nangyayari sa balat ko? Sigaw ni Sofia habang kinakamot ang kanyang leeg hanggang sa magdugo. Tumingin siya sa salamin at tila nakita niya ang anino ni Rachel na nakatayo sa kanyang likuran, nakatingin ng diretso sa kanya. Sa takot, mabilis niyang hinubad ang kwintas at itinapon ito sa sahig. Ngunit ang pangangati ay hindi huminto. Ang kanyang kagandahan na ginamit niya upang manukso ay unti-unting nasisira ng sarili niyang kamay. Sa labas ng bilangguan, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga puno. Sa dating bahay ni Mark, tinatanggal na ang mga gintong dekorasyon na sumisimbolo sa kasakiman ni Donna Aurora. Pinapalitan ito ng mga makukulay na drawing ng mga bata at ang isang malaking karatula. Rachel's Haven, a home for the healing. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng panlalait, ay nababalot na ngayon ng panalangin at tawanan ng mga kababaihang nahanap ang kanilang lakas mula sa kwento ni Rachel. Sa gitna ng lahat ng ito, si Attorney Valdez ay nakatayo sa harap ng gate. Pinapanood ang pagbabago. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ni Rachel. Rachel, tapos na ang ulan. Bulong niya sa hangin. Ang mga halimaw na sumira sa iyong mundo ay nilalamon na ng sarili nilang dilim. Ngayon, ang iyong pangalan ay hindi na simbolo ng dusa, kundi ng tagumpay. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, tila isang haplos na nagdadala ng kapayapaan. Sa loob ng kulungan, narinig ni Mark ang tunog ng mga bata na naglalaro sa malayo, at sa bawat tawa nila, nararamdaman niya ang matalim na kurot ng pagsisisi na huli na para maitama. Ang karma ay hindi lamang isang parusa. Ito ay isang salamin na nagpapakita sa iyo ng tunay mong anyo. At para kina Mark at Aurora, ang anyong yon ay isang nakapangingilabot na anino ng kanilang sariling kasamaan. Ang bawat halakhak ng isang sanggol ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan. Sa loob ng malawak at preskong hardin ng Rachel's Haven, ang amoy ng mga bagong bukaskas na bulaklak ay humahalo sa simoy ng dagat, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaang matagal na ipinagkait sa tahanang ito. Dito, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakaupo si Lola Isabel sa kanyang tinitindigang tumba-tumba. Kahit na nababalot ng kadiliman ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang maliit na si Hope. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang awit na tanging ang puso lamang ng matanda ang nakakarinig. Kasing bango ka ng iyong ina, maliit na anghel, bulong ni Lola Isabel habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Ang kanyang tapang ang nagbigay sa iyo ng buhay at ang kanyang pag-ibig ang magsisilbing proteksyon mo habang buhay. Dumating si Attorney Valdez, bit-bit ang ilang mga dokumento, ngunit napatigil siya nang makita ang napakagandang eksena. Hindi niya mapigilang mapangiti. Naalala niya ang Rachel na hapo, nanginginig, at nag-aagaw buhay sa ospital. Ang Rachel na walang ibang hiniling kundi ang kaligtasan ng batang ito. Ngayon, ang sakripisyong yon ay mayroon ng mukha, mayroon ng pangalan, at higit sa lahat, mayroon ng kinabukasan. Attorney, narito ka na pala. Wika ni Lola Isabel, tila naramdaman ang presensya ng abogado kahit wala itong sinasabi. Maayos na ang lahat, Lola Isabel, sagot ni Attorney Valdez habang dahan-dahang umuupo sa tabi ng matanda.
Ang pondo para sa edukasyon ni Hope ay nakahanda na sa isang trust fund na hindi maaaring galawin ng kahit sino hanggang sa maglabing-walong taon siya. Ang foundation naman ay maayos na pinatatakbo ng mga madre at ng mga kapwa-guro ni Rachel. Maraming kababaihan na ang nabibigyan natin ng matutuluyan at bagong simula. Tumango si Lola Isabel. Ang kabutihan ay parang tubig, attorney. Maaari itong harangan ng mga bato ng kasamaan, ngunit gagawa at gagawa ito ng sariling daan upang dumaloy muli. Kumusta naman ang mga taong naging sanhi ng dusa ni Rachel? Huminga ng malalim ang abogado. Si Mark ay nananatili sa loob ng kulungan. Balita ko ay hindi siya kinakausap ng kahit sino roon. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan na ring bumagsak. Si Donna Aurora naman ay nakita raw na namamalimos sa harap ng simbahan, ngunit tumatanggi siyang tanggapin ang tulong mula sa foundation ni Rachel. Ang kanyang kapalaluan ang siyang lalong nagpapahirap sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagising si Hope. Ngunit sa halip na umiyak, ang bata ay tumingin ng diretso sa direksyon kung saan nakasabit ang isang malaking litrato ni Rachel sa pader ng beranda. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang hangin. Tila ba may nakikita siyang isang aninong hindi nakikita ng iba. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kamukhang kamukha ng nangiti ng kanyang ina noong mga sandaling nagtuturo pa siya sa ilalim ng puno. Nararamdaman niya ang kanyang nanay. Bulong ni Lola Isabel, ang kanyang mga luha ay muling gumuhit sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hindi kailanman nawawala ang isang ina sa tabi ng kanyang anak. Siya ang hanging humahaplos sa iyong buhok, Hope. Siya ang init ng araw sa iyong balat. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala ni Attorney Valdez ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa kandungan ni Lola Isabel. Ito ang huling habilin ni Rachel na kailangang ibigay kay Hope kapag dumating ang tamang panahon. Isang sulat at isang susi. Susi para sa ano? Tanong ng matanda. Susi para sa isang lihim na silid sa lumang paaralan ni Rachel. Sagot ni Valdez. Sabi niya, doon nakatago ang tunay niyang kayamanan. Hindi ginto, hindi pera, kundi ang mga kwento at pangarap ng bawat batang tinulungan niya. Gusto niyang si Hope ang magpatuloy ng misyong yon. Habang lumulubog ang araw, ang kalangitan ay nabalot ng kulay rosas at lila. Tila isang napakalaking painting na nagpapakita ng kagandahan matapos ang isang malakas na bagyo. Ang bawat dahon na gumagalaw sa hangin ay tila bumubulong ng pasasalamat. Ang sugat ay narito pa rin. Isang peklat na tanda ng pakikipaglaban, ngunit ang hapdi ay wala na. Napalitan na ito ng isang mainit na pag-asa na mananatiling buhay hanggat may mga taong naaalala ang pangalang Rachel Morrison. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa labas ng gate ng foundation. Nakasuot siya ng itim na jacket at may hawak na isang puting rosas. Matagal siyang nakatingin sa loob ng hardin, partikular na sa bata at sa matanda. Sino ang lalaking ito? Isang kakampi o isang bagong anino mula sa nakaraan ni Rachel na hindi pa natin natutuklasan? Tumingala ang lalaki at sandaling tumingin sa litrato ni Rachel sa beranda. Bago dahan-dahang inilapag ang rosas sa tapat ng gate at tahimik na naglakad palayo sa dilim. Ang bawat pangarap na itinanim sa gitna ng mga luha ay aanihin ng may kasamaang tuwa sa takdang panahon. Hindi kailanman nagbibiro ang tadhana sa mga taong marunong maghintay ng may dangal. Ang mga salitang ito ay nakaukit na ngayon sa isang tansong plaque sa harap ng bagong gawang gusali ng paaralan. Ang dating luma at tila babagsak ng silid-aralan kung saan nagtuturo si Rachel ay isa na ngayong modernong pasilidad na bukas para sa lahat ng mga batang nagnanais mag-aral ng libre. Ang amoy ng bagong pintura
ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Nagbibigay ng pakiramdam ng isang bagong pahina sa kasaysayan ng bayan. Sa gitna ng seremonya ng inaugurasyon, nakatayo si Attorney Valdez sa tabi ni Lola Isabel. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya at ang kanyang muka ay puno ng katuwaan habang naririnig ang ingay ng mga batang masayang nagtatakbuhan. Si Hope, na ngayon ay nagsisimula na ring maglakad, ay hawak-hawak ang daliri ng abogado habang pilit na inaabot ang mga makukulay na ribon sa harap ng pinto. "Tingnan mo, Rachel," bulong ni Attorney Valdez habang nakatingala sa asul na langit. "Ang iyong pangarap ay hindi na lamang isang guhit sa papel. Ito ay may pintig na ng buhay." Sa kabilang panig ng rehas, sa loob ng pambansang bilangguan, ang mundo ay nananatiling kulay abo para kay Mark. Nakaupo siya sa sulok ng kanyang selda, nakatitig sa isang maliit na siwang kung saan sumisilip ang kakarampot na liwanag ng araw. Wala na siyang lakas na magreklamo. Ang bawat sandali ng kanyang buhay sa loob ay puno ng mga alaala ni Rachel. Hindi ang Rachel na kanyang inapi, kundi ang Rachel na minsan ay tunay na nagmahal sa kanya. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa, mas masakit pa sa anumang pisikal na parusa. Samantala, matapos ang seremonya sa paaralan, nagtungo sina Attorney Valdez at Lola Isabel sa isang lihim na silid sa likod ng lumang library. Gamit ang susing iniwan ni Rachel, dahan-dahang binuksan ng abogado ang pintuan. Ang loob ng silid ay hindi puno ng ginto o mga alahas. Sa halip, ito ay puno ng libu-libong libro, mga gamit sa sining, at isang malaking archive ng mga dokumento. Dito nakatago ang tunay na treasure ni Rachel, ang listahan ng libu-libong estudyante na pinag-aral niya sa loob ng maraming taon nang walang sino mang nakakaalam. Bawat folder ay may kalakip na sulat ng pasasalamat mula sa mga naging doktor, inhenyero at guro dahil sa kanyang tulong. Ito ang kanyang tunay na imperyo, bulong ni Attorney Valdez habang hinahaplos ang mga pahina ng isang lumang album. Hindi ang pera sa bangko, kundi ang mga buhay na binago niya. Sa gitna ng kanilang pagmamasid, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa may pintuan. Ang lalaking misteryoso na nag-iwan ng rosas sa tapat ng gate noong nakaraang buwan ay narito na ngayon sa kanilang harap. Dahan-dahan niyang itinanggal ang kanyang sombrero, inilalantad ang isang mukhang puno ng respeto at katapatan. "Sino ka?" tanong ni Attorney Valdez habang inihaharang ang kanyang sarili sa harap ni Hope at Lola Isabel. "Ako si Gabriel," sagot ng lalaki sa isang baritono at mahinahong boses. "Isa ako sa mga unang estudyanteng pinag-aral ni Teacher Rachel noong nagsisimula pa lang siya. Siya ang nagligtas sa akin mula sa kalsada. Nang malaman ko ang nangyari sa kanya, nangako akong poprotektahan ko ang lahat ng iniwan niya." Napahinga ng maluwag ang abogado. Si Gabriel pala, ang misteryosong benefactor na patuloy na nagpapadala ng mga donasyon sa foundation at lihim na nagbabantay sa kanila mula sa malayo. Ang bawat tulong na ibinigay ni Rachel noon ay bumalik sa kanya sa anyo ng isang matapat na tagapagtanggol para sa kanyang anak. Lumapit si Gabriel kay Hope at dahan-dahang lumuhod upang maging kapantay ang bata. Inabot niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis libro. "Para sa iyo ito, maliit na Rachel. Ang iyong ina ay isang bayani at hinding-hindi namin hahayaang malimutan ang kanyang kwento." Ang sandaling iyon ay nabalot ng isang damdamin na mahirap ipaliwanag, isang timpla ng pangungulila at wagas na kaligayahan. Ang komunidad na dati ay tahimik habang inaapi si Rachel ay nagkaisa na ngayon upang maging isang dambuhalang pader na poprotekta sa kanyang anak. Habang naglalakad sila palabas ng paaralan, napatigil si Lola Isabel. Tila may narinig siyang isang pamilyar na tinig sa hangin. "Naririnig niyo ba iyon?" tanong ng matanda.
Ang tunog ng mga bata na sabay-sabay na nagbabasa ng kanilang mga aralin sa loob ng bagong gusali ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ito ay hindi lamang isang ingay. Ito ay ang tibok ng puso ni Rachel na patuloy na tumitibok sa bawat salitang binibigkas ng kanyang mga estudyante. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot na dala ang dilim. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga mata ni Rachel na nakatingin sa kanila, nagniningning sa katarungan at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang huling sulat na natagpuan si Attorney Valdez sa ilalim ng mga libro ni Rachel. Isang sulat na may nakasulat na, "Para kay Mark, ang huling pagkakataon sa kapatawaran." Ano ang nilalaman ng sulat na ito? Handa na ba si Rachel na magpatawad mula sa hukay? O ito ay isa pang huling aral na kailangang matutunan ng lalaking sumira sa kanyang buhay? Hindi ang puot ang tatapos sa laban na ito, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa anino ng nakaraan. Sa loob ng madilim at masikip na silid ng dalaw sa bilangguan, ang hangin ay tila laging kapos para kay Mark. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging naghahanap ng ginto ay nanginginig na ngayon habang nakapatong sa malamig na lamesa. Sa tapat niya, nakaupo si Attorney Valdez. Bit-bit ang huling piraso ng alaala ni Rachel, ang puting sobre na may nakasulat na pangalan ni Mark. "Ito na ang huli, Mark," panimula ng abogado sa isang boses na walang halong galit. Tanging pait na lamang para sa taong nasira ang buhay dahil sa kasakiman. "Ito ang huling sulat ni Rachel para sa iyo. Isinulat niya ito noong mga huling gabi niya sa bahay niyo habang iniinda ang sakit ng gamot na ibinibigay mo sa kanya." Dahan-dahang kinuha ni Mark ang sulat. Ang bawat salita ni Rachel sa papel ay tila mga bulong mula sa kabilang mundo. Malinaw at puno ng dignidad. "Mark, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nakuha mo na ang katarungang nararapat sa iyo. Marahil ay iniisip mo na ang lahat ng ginawa ko ay para lamang sa paghihiganti. Ngunit nagkakamali ka. Ginawa ko ito dahil mahal ko ang ating anak at kailangan niyang lumaki sa isang mundong marunong kumilala sa katotohanan." Tumigil si Mark sa pagbabasa. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng pagkabasag na huli na para kumpunihin. "Pinatatawad kita, Mark. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong dalhin ang puot sa aking libingan. Gusto kong ang maiwan kay Hope ay isang pusong malinis at handang magmahal muli. Ang bilangguan mo ay hindi lamang ang mga rehas na nakapaligid sa iyo ngayon, kundi ang alaala ng isang pag-ibig na sinayang mo para sa mga bagay na nawawala rin sa isang iglap." Nabitawan ni Mark ang sulat. Napahagulgol siya sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa papel kung saan nakasulat ang huling patawad ng asawang kanyang pinagtaksilan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang pagkatalo. Hindi dahil sa nawala ang kanyang yaman, kundi dahil napagtanto niyang ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya ay ang taong kusa niyang pinatay. Samantala, malayo sa madilim na rehas, ang Rachel's Haven ay muling nababalot ng liwanag ng papalubog na araw. Isang espesyal na pagtitipon ang nagaganap sa hardin. Ang mga kababaihang dati ay biktima ng karahasan ay nakatayo ng tuwid. Suot ang kanilang mga ngiti ng tagumpay. Sa gitna nila, si Gabriel ay abalang nakikipaglaro kay Hope, habang si Lola Isabel ay tahimik na nagdarasal sa ilalim ng puno ng akasya. "Nanay, Nanay," isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw sa hardin. Napatigil ang lahat. Si Hope, na hawak ang isang maliit na puting rosas, ay nakaturo sa malaking portrait ni Rachel na nakasabit sa veranda. Ang kanyang unang salita ay hindi hingi ng pagkain, kundi ang pagkilala sa aninong laging nagbabantay sa kanya. Napaluha si Lola Isabel habang nakangiti. "Naririnig mo ba yon, Rachel?
Tinatawag ka ng iyong anak. Ang iyong tinig ay hindi na mawawala dahil ito ay nakaukit na sa kanyang puso. Lumapit si Attorney Valdez at dahan-dahang binuhat si Hope. Tiningnan niya ang bata sa mga mata, ang mga matang nagniningning sa talino at pag-asa. Kasing ganda ng mga mata ng kanyang ina. Ang pamanang iniwan ni Rachel ay hindi lamang mga gusali o pera, sabi ni Gabriel habang nakatayo sa tabi nila. Ito ay ang katapangan na tumayo muli matapos ang bawat pagbagsak. Ito ang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng iba. Habang ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ang mga ilaw sa buong foundation ay isa-isang bumukas. Ang bawat ilaw ay tila isang bituin na nagbibigay ng direksyon sa mga taong nawawala sa dilim. Ang Rachel's Haven ay naging isang tanglaw sa buong bayan. Isang paalala na ang kabutihan ng isang guro ay maaaring bumago sa takbo ng tadhana. Sa huling sandali ng gabi, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa hardin, nagpapagalaw sa mga dahon at nagdadala ng halimuyak ng mga liryo. Tila ba isang huling haplos ito mula kay Rachel, isang pamamaalam na puno ng kapayapaan. Ang laban ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. Ang tanging natitira ay ang isang pamana ng pag-ibig na hinding-hindi kailanman mabubura ng panahon. Si Rachel Morrison ay pumanaw na sa paningin ng mundo, ngunit siya ay mananatiling buhay sa bawat batang nag-aaral, sa bawat inang nakahanap ng lakas, at sa bawat tibok ng puso ni Hope. Ito ang huling kabanata ng isang buhay na inialay sa katarungan. Ang isang simpleng guro ay naging isang alamat, at ang kanyang katahimikan ay naging isang walang hanggang awit ng tagumpay. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang libro na dahan-dahang itinataboy ng mahinahong hangin. Ang bayan na dati ay saksi sa pait ng dusa ni Rachel Morrison ay isa na ngayong lunan ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin ng Rachel's Haven, ang mga puno ng nara ay matatayog na. Nagbibigay ng kanlungan sa mga batang naglalaro at nag-aaral sa ilalim ng kanilang mga sanga. Isang espesyal na araw ngayon. Graduation Day sa paaralang itinayo mula sa mga pangarap ni Rachel. Ang maliit na si Hope, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay nakasuot ng kanyang maliit na toga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at ang kanyang bawat ngiti ay tila isang buhay na replika ng kanyang ina. Hawak niya ang kamay ni Lola Isabel na sa kabila ng katandaan ay nananatiling malakas at ni Attorney Valdez na tumatayo na ring pangalawang ama sa bata. Lola, tingnan niyo po, ang dami nating bulaklak. Masayang sabi ni Hope habang itinuturo ang mga puting liryo na nakapaligid sa entablado. Oo, anak. Dahil ang bawat bulaklak na yan ay simbolo ng isang buhay na tinulungan ng iyong nanay. Sagot ni Lola Isabel nang may banayad ng ngiti. Sa isang sulok ng entablado, nakatayo si Gabriel, ang tapat na tagapagtanggol ng pamilya. Pinapanood niya ang bata nang may pagmamalaki. Ang katarungang ipinaglaban ni Rachel ay hindi lamang nagtapos sa pagkakakulong ni na Mark at sa pagbagsak ni Donna Aurora. Ang tunay na katarungan ay nakikita sa bawat bata na ngayon ay may pagkakataong mangarap dahil sa pamanang iniwan ng isang gurong, inakala nilang mahina. Si Mark ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi sa loob ng selda, habang si Donna Aurora ay isang aninong lamang na palakad-lakad sa mga kalsada. Dala ang bigat ng isang karangyang kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang kanilang mga pangalan ay dahan-dahan ng binubura ng panahon habang ang pangalang Rachel Morrison ay lalong nagniningning. Natapos na ang programa. Habang ang mga tao ay handahang umaalis, nanatili si Hope sa harap ng malaking portrait ng kanyang ina. Inilapag niya ang kanyang maliit na diploma sa tapat nito. Nanay, graduate na po ako. Bulong ng bata. Isang malakas
Ngunit mahinahong ihip ng hangin ang dumaan, tila yumayakap sa bata at nagpapagalaw sa mga talulot ng bulaklak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng naroon ay nakaramdam ng isang kakaibang init sa kanilang puso. Isang katiyakan na ang paglalakbay ni Rachel ay hindi nagtapos sa kamatayan.